Mukhang kinarama mga boss etong mga Knicks fans dito nga sa nangyayari ngayon dito nga sa New York Knicks. Grabe etong Indiana Pacers naghalimaw lang naman dito nga sa game number 3. Pit ni Tyrese Haliburton at itong Indiana Pacers dito nga sa naging laban na to. Nangasan lang naman ni Halidogi itong New York Knicks at ito nga ni Shepherd. Super stress naman etong sila Jalen Brunson at itong si Karl Anthony Towns dito sa laban. Ano nga ba mga boss na nangyari dyan? Tara't pag-usapan natin yan. So nandito na tayo, game number 3 dito nga sa pagitan ng New York Knicks kontra nga dito sa Indiana Pacers. Eto sa pagkakataon na to ay home court advantage naman para nga dito sa Pacers. Doble challenge ngayon para sa New York Knicks dahil bukod nga sa 2-0 na standing ay nasa home court pa sila ng kalaban. Eto na nga, dito na tayo sa first quarter. Eto sagutan lang ang magkabilang panig na pinangunahan naman ni Jalen Brunson para sa Knicks na sinagot naman ni Pascal Siakam para dito sa Pacers. Di pa to must win game para sa New York Knicks pero kinakailangan na talaga nilang manalo dahil kung hindi, mas mahihirapan silang talunan etong Indiana Pacers. Matapos nga ang puntos dyan dito nga ni Jalen Brunson para sa Knicks ay nasundan naman yan dito ng driving layup ni Mikal Bridges at 3-pointer dito nga ni OG Anunoby. Naman sa Indiana Pacers, under 6-minute mark na naramdaman atong guard na si Tyrese Haliburton. Mukhang unti-unti ring hinahanap dyan dito nga ng Indiana Pacers ang kanilang momentum from beyond the arc dahil eto nakapasok lang naman ng dalawang magkasunod na tres atong si Miles Turner at itong si Ben Shepherd. Takas din ang loob nito ni Ben Shepherd at mukhang unti-unti na rin kumukuha ng momentum dahil eto nilabas na ang kanyang dila at parang inaangasan pa etong New York Knicks. Ang maganda niyan dito para sa New York Knicks ay nakakasagot na rin sila sa mga ginagawa dyan ng Indiana Pacers. Kapansin din natin na talagang sobrang seryoso na magkabilang panig dito. Lalong-lalo na etong si Tyrese Haliburton talagang super stress at todo command dito nga sa kanyang mga teammates. Tapos ang first quarter up by 4 ang Pacers 30-26. Sa simula ng second quarter, pinipilit naman dyan makahabol dito nga ng New York Knicks sa panguna nga yan dito nga ni Karl Anthony Towns. Pero mukhang unti-unti na nga nagkakaroon ng momentum dyan etong Indiana Pacers sa panguna naman dito nga ni TJ McConnell. Nagsimula na nga umakyat sa double digit ang kalamangan dyan ng Indiana Pacers under 7-minute mark matapos nga ang mga napakaalat na tira dyan dito nga ng New York Knicks. Sobrang solid din yung mga challenge na ginagawa dyan ng Indiana Pacers kagaya na lamang yung nangyari dito nga under 6-minute mark sa pagitan nga dito ni Karl Anthony Towns at dito nga ni Tyrese Haliburton. Sa unang tinawagan ng shooting foul etong si Tyrese Haliburton pero after nga i-challenge dyan ng Indiana Pacers, nanalo nga sila sa kanilang challenge at in-overturned nga yung tawag. Instead, ang tinawagan ay etong si Karl Anthony Towns ng offensive foul. Lalo pa nag-angas etong si Tyrese Haliburton matapos na makapagtala ng dalawang magkasunod na possession mula sa kanyang 3-pointer at isang dunk. Ito nag-flex na nga etong si Halidogi dito nga sa mga Knicks players. Bago nga matapos itong first half, laking problema talaga para sa New York Knicks dahil itong si Jalen Brunson ay meron ng 4 personal fouls. Naman itong sila Karl Anthony Towns ay halatang halata ng disappointment at stress dito nga sa laban. Natapos ang first half 58-45 lamang dyan ng Indiana Pacers. Meron ng 9 points dito nga para kay Tyrese Haliburton at 10 points naman para nga dito kay TJ McConnell. So let's see kung magpapatuloy ba dito ang Indiana Pacers sa kanilang momentum matapos itong laban. At kung gusto niyo pa ng more basketball updates ngayong NBA playoffs, huwag niyong kakalimutang i-follow itong ating page.